pala. Agad na rin ipinatawag ni Kuya sina JM at Fiang. Ano ba ang nararamdaman nyo ngayon? At kayo na lang ang huling mag-best friends na sasalang para dito sa inyong haharapin na challenge. Wala, kuya. Mas lamang yung yabang. Charis, bibasican lang namin yan. Ang kalaban lang talaga namin, pasensya lang talaga. Oo, yan. Sure ball to sure win. Tinasabi ko. Kanino mo nilalaan yung 10,000? Sa naganap na reverse charades game ay emosyonal na naibahagi ni JM ang taong paglalaanan niya ng perang posible niyang makuha. Ipag-abot ang nanay. Wait. Masyado ako naka-focus sa gusto kong mabalik yung buhay namin. Yung nanalimutan ko na yung pinakamahalaga pagdating sa isang tao, yung kalusugan. Nawala sa isip ko yung pinagdadaanan ng mama ko, yung iniinda niyang kalusugan. Kalusugan naman pinakamahalaga pagdating sa isang tao. At ayun, feel ko kuya kapag nakapunta sa kanya to mapapanatag ho yung loob ko kahit wala ho akong balita sa kanya. Isang kapamilyang mahalaga rin sa kanya ang nais namang bigyan ni Fiang ng 10,000 pesos. Tulungan sa gastusin ng tito. Sa family ko kasi, pinakamalapit ko, etong dito ko na to. Recently, na-hospital kasi siya. And ako kasi, dito ko sa tito na to, minsan ako yung nagpo-provide. Kasi nga, para ko ng mga kapatid yung mga anak niya. Kung sa iba, maliit na bagay, sa kanila kuya, sobrang laking bagay na nitong 10K kasi nga, yun, kakalabas lang sa ospital, syempre hindi pa naman nagtatrabaho yung tito ko at yung asawa niya. Matapos magsuot ng kanilang uniform ay isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya kina JM at Fiang. Yang mga nasa harapan ninyo, nakalaga. Yan ngayon ang inyong pag-uusapan. Tanging isa lamang sa inyo ang maaaring makakuha ito. At ang desisyon ay nasa inyong mga kamay. Ako, nakapag-desisyon na ako kanina pa sa confession room pala. Naisip ko nga, healthable. Diba? Ako, ayoko nagkakasakit sa pamilya. Bagay. So no for me, pag may sakit yung pamilya ko. Ilang saglit pa ay muling bumalik sina JM at Fiang sa confession room para sa kanilang desisyon. Anong napagdesisyonan nyo? Kuya, napag-desisyonan po namin ni JM na yung 10K po is mapupunta po sa kanya. Wala na po kasing masihigit sa health ko si Kuya. Lalo Kuya, mami niya pa yun. Kung ako naman po yung nasa posisyon ni JM, gagawin din naman po ni JM yung ginawa ko. Halos wala na rin ako nasabi kasi malaki akong pasasalamat ko dito sa katabi ko kuya. Kumpara ko sa sarili ko, mas mahalaga sa akin yung mama ko. Agad na naghanda sina JM at Fiang para sa kanilang trick shot task. Kailangan naming manalo dahil nga ang nakasalalay dito ay kalusugan ng mami ni JM. At ang napiling trick shot ni na JM at Fiang Sa amin kuya yung trick shot number 1 po. para sa kanilang trick shot, isa kina JM at Fiang ang kailangang mag-swing ng nakalambiting hoop o ring upang pumulupot ito sa nakataling bakal. Kasabay nito, kailangan ma-timing naman ang pagbato ng toy airplane na may hook upang sumabit sa hoop. Meron lamang silang 8 oras para gawin ang trick shot na ito. JM at Fiang, ang inyong trick shot challenge ay magaganap in 3, 2, 1, go! Alam muna natin. Go. Ako ho yung nakatoka dun sa aeroplano at si Piang ho yung sa hook. Ayan ka sa akin. Dapat kalmado lang dapat habang ginagawa yung task kasi pag hindi kalmado, mas lalong mauubos yung pasensya talaga eh. 1, 2, 3, go. Ubus na pasensya ko. Relax. Ay, sorry. sorry. Saan ka papunta, be? Relax naman. Paano namin madali? 3, go. Kung saan po natama, kung saan po part lumilipad yung aeroplano. Mas okay ho kung nag-focus po kami sa isang part kaya. Din nga ako sa left part. Natanggal. Tanggal! Oo. 12 minutes. Go! Panginaya. Meron naman pong chance talaga na pumasok. Sadyang niluluwa lang po talaga ng hoop. It's a matter of luck na lang po, kuya. Go! Manggigil ka, Piang. Gusto mo ikaw naman magbato? Susubo ka. Go. Di talaga kakayanin, kuya, kung saan pumupunta yung aeroplano sa akin. Ikaw na magbato. Ano ba? Super mahalaga na matulungan ko po si JM. Especially nga, health nga po yung pinag-uusapan.
Oh! Ano yan? Pak! 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 Tinetesting talaga na ito yung pasensya ko kung saan aabot eh. Paano mo kaya yan? May pagkakataon lang ko talagang pumipitik din yun sa pasensya ko, kuya. Ako dito ah! Sobrang importante ho sa akin na manalo. Kasi, ayun, parang ako sa kalusugan ni mama yun. And go. Ganito pala yung feeling na. Kumbaga, ganun pa rin yung pakiramdam namin na mapapagtagumpayan ho namin tong task na to, kuya. Akala ko yun na yun eh. Maya-maya ay ipinatawag sila ni Kuya sa confession room. Kumusta yung task? Mahirap. Oo, masasabi ko pong mahirap. Eh, talagang nakakagigil, kuya. Mahirap. Gaano mo ka gustong manalo? Gustong gusto, kuya. Tipong 101% po. As in, literal na gusto kong manalo. Nakasalalay nga rin ho dito yung kalusugan ho ng mama ko. Ikaw, Fiang. Hello! Eh, a girl, susuko. Wala sa bukabularyo ko yan, kuya. JM at Fiang, sa puntong ito ay bibigyan ko kayo ng isang desisyon na pwede niyong pag-isipan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na ibahin ang laki ng ring o ng hoop na pagsasabitan ng eroplano, pero mababawasan ng 2,000 ang inyong pwedeng mapanalunan. Ano ang inyong desisyon? Ang desisyon po namin, kuya, eh, ayun, mas pipiliin ho namin mas mapadali ho yung task, kuya. Kasi hindi lang naman ho kalusugan ni mama yung nakasalalay dito, kuya. Pati din ho yung weekly budget namin dito. For next week, kami mga housemates. So, win-win situation po yun, kuya. Kung ganon, tinatanggap ko ito. Paglabas ng confession room ay agad na tumambad sa dalawa ang mas pinalaking ring para sa kanilang trick shot. Medyo lang. Kuya, ginagawa ko po to para sa mommy ni JM. At syempre, kuya, para po sa weekly task. Yun po yung mindset ko, kuya eh. Ganun pa rin yung pakiramdam namin na mapapagtagumpayan ho namin itong task na to, kuya. JM at Fiang, magpapatuloy ang inyong challenge in 3, 2, 1, go. Go. Nadodoble po yung pressure. Nababalot na rin ho ng negative thoughts yung isip ko na parang nawawalan na ho ako ng pag-asa. Pero hindi naman ho ako sumusuko. Lord, give me patience. Ubus na yung pasensya ko. And go. Patient. Yung pasensya ko talagang ubus na. Ayaw kong pumasok. And go. Bam! Sobrang hirap. Yan, nung pinalaki niyo na po yung hoop, madami nang pumasok, kaso niluluwa talaga. Huwag ka magulo sa ano ko ah. Nung nakikita ko po yung oras, sobrang frustrated ko na nun, kuya, na pagod na, kuya. Ngalay na yung katawan, balakang, yung paa ko masakit na. Nakapagod na. And ano ka? Ge, magtiwala ka, malay mo, ito yung swerte ko eh. Pag hindi man tumama, ikaw ay babato ko. Okay. And go. Habang paubos ang oras ay hirap rin sa pagpapatama ng kanilang shots sina JM at Fiang. Last 1 hour. Go. You got this, Fiang. You only have a few more minutes left. Kapag ho naisip ko, kuya, na wala na akong pag-asa, imposible ho kaming manalo, eh, yun na lang po yung tinatatak ko sa utak ko, kuya, na para ho kay mama to, para ho sa kalusugan ni mama. Sa basketball nga, 10 minutes lang yung oras eh. Go. Isabit mo na, ganyan. Yan, tapos. Siyempre, kuya, yung gusto ko makatulong. 3, 2, 1, go. Ito nakikita ko na kung
pagod na ho si Piang, nananakit na ho yung dibdib ni Piang. At naisip ko rin ho na para sa mama ko nga ho yung ginagawa namin. So nahihiya ako, kuya. Last 10 seconds. Masakit siya, kuya, sa loob-looban na parang yun na lang yung way namin, kuya, para matulungan yung mami ni JM, kuya. Nakakaramdam na ho ako ng hiya sa mga kapwa ko housemates po kasi halos, yun nga po, lahat ho sila nanalo at kami lang ho yung hindi. JM at Fiang, ikinalulungkot ko, hindi kayo nagwagi. Kaya naman, hindi nyo makukuha ang inyong 25% para sa inyong weekly budget. Ayun, nahihiyaw ako sa kanila at pakiramdam ko po kahit ginawa ko ho yung best ko, best namin po ni Fiang, pakiramdam ko kulang, pakiramdam ko po hindi ko nagawa yung part ko. Walang ko, JM. May 75 tayo. Nagka 75% ho kami sa weekly budget naman ho namin next week, kuya. At hindi lang ho nagka 75, nakaambag pa ho kami doon, kuya. Yun po, masaya ho. It feels great kasi gawa namin. And I did it with Rain, kuya. Masaya kuya, tas grateful din po kuya. Hindi nyo rin nakuha yung 8,000 na ipagkakaloob nyo sana sa nanay mo, JM. Nakakalungkot isipin na hindi na namin mabibigay yung money para sana sa pagpapagamot ng mami ni JM, kuya. Sa mga panahon na narito kayo sa aking bahay, bukod sa inyong mga bitbit na pangarap ay nakatagpo rin kayo ng mga kaibigan. Kaibigan na naging sandalan sa kalungkutan man o kasiyahan. Kaibigan na handang tumulong sa inyo sa kahit anong paraan. Pero kung sakaling dumating ang panahon na magkaiba na ang mga landas na inyong tatahakin, sana mapanatili ninyo itong nabuo ninyong mga samahan, maging sa labas man ng aking bahay.